Sir, ako po, stress na ako sa unit ko kasi pinasalo ko yung unit ko. Kaso lang po yung sumalo po ay nakakulong siya. Sina Sohive Car Rental. Kaya yun. Ano po ang gagawin ko? Nakapag-file na din ako cases laban sa kanila. Kaso ako po tinatawagan lagi ng bangko. Napa-alarm ko na din yung unit ko sa HPG. Sir, kinakabahan lang kasi ako, baka makulong ako. Ginawa ko naman, nakikipag-coordinate naman ako sa mga tumatawag sa akin na mga kisyo sa legal daw sila. Okay, so yan na nga yung problema natin mga kaibigan. Nagpasalo ka. Kaya hindi ako sang-ayon sa pasalo kahit kamag-anak mo pa yan. Lalo na sa hindi mo kamag-anak, hindi mo kakilala, di ba? So, ang dami ng mga cases na ganito, yung sumalo, pwedeng nawalan ng negosyo, nawalan ng business, nawalan ng pagkakakitaan para ituloy yung pinasalo or yung sinalo niyang sasakyan. The problem is, pagka pinasalo mo, yung liability or yung pinakapangalan mo, hindi mo naman naililipat doon sa sumalo. Kasi in the first place, sa bangko, meron kayong kontrata dyan. So, merong term yan na meron ding nakalagay na hindi mo po pwedeng ipasalo yung sasakyan. Hindi mo po pwedeng ipagbili hanggat hindi pa bayad. So, ang problema, yun nga, kinakabahan siya. Kasi siya yung tinatawagan lagi ng bangko. Kasi ganun naman talaga. Tulad nga na nabanggit ko, nakapangalan sa iyo yung sasakyan. So, syempre, ikaw yung tatawagan. Lahat ng information mo nandoon sa bangko. Kaya kung matalino ka, di ba, nag-car loan ka, hindi mo na kayang bayaran, ang pinaka-suggestion ko dyan lagi, ibalik mo na lang. Para wala kang problema. Ibig sabihin, isang stress lang. Wala kang pambayad, balik mo. Unlike nung wala ka ng pambayad, parang gusto mo pang kuhanin yung binayad mo sa ilang buwan na paggamit mo ng unit, pati rin yung dinown mo, gusto mo mabawi, pinasalo mo ngayon. Not knowing na yung babayaran nung sumapo nung sasakyan, ilang years pa, 3 years, 5 years, hindi mo alam kung ano yung mangyayari dun sa mga taon na yon. Pwedeng yung sumalo na yon, ipasalo din sa iba. For example, okay naman yung pinagsaluhan mo, ikaw personal, di ba? Pero yung sumalo sa'yo, pinasalo niya sa iba, doon naman nagkaroon ng problema. Kaya talagang hindi ko talaga sinasuggest yung pasalo na yan. Ngayon, para sagutin yung tanong ni, nung nag-comment sa atin, kinakabahan siya baka daw siya makulong. Ang good thing dyan, kasi siya, nag-file na siya ng case. Okay? Niya na sa HPG, pinaalam na rin niya sa bangko. Wala nang paraan para makulong. Actually, ako, experience ko yan mga kaibigan. Marami ako mga kakilala. Ito, based lang sa experience ko. Hindi legal matters itong sinasabi ko na to. Based sa personal experience. Okay? So, meron akong kakilala, pinasalo niya, then, nung pinasalo, itong pinagsaluhan, wala namang bad intention, medyo tatanga-tanga lang, akala niya, okay na yun, di ba? Ang nangyari, syempre, sa kanya nakapangalan, yung nagpasalo, ang ginawa niya ay, actually, parang nakarnap talaga yung unit. So, final na nakarnap. Ibig sabihin, nakipag-coordinate siya sa bangko, nakipag-coordinate siya sa police, nakipag-coordinate sa HPG. So, in that case, in that situation, hindi ka makikitaan na parang tinatago mo yung sasakyan. Okay? Kaya ka lang naman makukulong dahil kung merong nakita na parang obvious na nanloko ka. Okay? Na talagang merong fraud. Di ba? May estafa talagang nangyari. Pero kung sa kaso mo, pinasapo mo, hindi mo alam na ganito, ganyan yung mangyayari, at nung pinasapo nga, nagkaroon ng problema, ay kino-ordinate mo kaagad, nireport mo, hindi ka makukulong. Kaya lang, talagang hassle yan. Stress talaga yan. Pero, based sa experience ko, walang nakukulong, mga kaibigan. Basta nakikipagtulungan ka. Okay, hindi mo tinatago yung sasakyan. Iba yung kaso ng mga nanloko talaga. At iba yung kaso nung talagang tinatago yung sasakyan doon sa mga loan collectors. Ayan. So, tuloy mo lang yan, yung pagkikipag-coordinate mo sa bangko, tuloy mo lang din yung paghabol doon sa sumapo doon sa sasakyan mo. Mas maganda, makuha mo na lang yung sasakyan, okay? Tapos, isoli doon sa bangko. Yun yung pinaka-perfect. Kasi alam nyo, sa totoo lang yung unit na mga binibili natin dyan, although hindi sa secured, no? Pagka inano mo kasi yan sa bangko kung ano yung loan category ng car loan, non-secured yan mga kaibigan. Kaya merong merong insurance. Okay?
Sa likod ng mga yan, naka-insured yan. Ang tanong kasi kung makukulong siya eh. Hindi makukulong. So, yun lang. So, hinahaba-haba ng sinabi ko. So, okay. Sino ba yung mga nakakilala pa sa akin? Taas ang kamay. Comment naman dyan kayo sa baba. Nagbabalik tayo si Lyco for Car Vlog. Magbablog tayo ng mga units ulit. Marami tayong gagawin ng mga car reviews ulit. So, pakishare yung video na to. Kaya, kung meron kayong mga kaibigan na may sasakyan, nag-car loan, i-send nyo tong video na to na sabihin sa kanila, huwag mong ipapasa po yung sasakyan mo kahit kanino, kahit kamag-anak mo pa. Kasi, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari yan. Isuuli mo na lang para tapos na problema mo kung wala ka ng pambayad. Okay? So, hanggang sa mali, kung gusto niyo ng mga videos na ganito, subscribe lang at gagawa ko ng maraming ganun. At kung meron pa kayong mga questions, comment nyo lang dyan sa baba. So, hanggang sa muli.